Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So, ngayong araw na ito, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa aking mga nababasa. Ito'y patungkol sa aking mga nababasa patungkol dito sa mga naging nangyari, no? Sa kay Ruel at saka kay Rachel, no? And, meron isang comment, no? Na umagaw sa aking attention, no? And kasi hindi lamang ito isa, kundi marami na akong nababasa patungkol dito na di umano si Rachel ay mayroong manliligaw na isang doktor. Pero bago ang lahat, no, shout out muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shout out. So, dako na tayo dito sa ating topic ngayon, no. Sa nangyaring ito, no, nahiwalayan ng Ruel and Rachel. Maraming mga haka-haka ang lumabas patungkol dito. Anong dahilan? Kasi wala tayong naririnig na rason kung bakit nga ba umabot sa ganito, umabot sa hiwalayan. Sinabi ni Rachel, no, na walang third party, no? And tahimik sila kung ano yung dahilan kung bakit humantong sa ganito. Meron tayong mga naririnig, no, yung iba dyan, no, sinasabi, sinisisi si Daddy Donut. Yung iba na dyan yung mga sponsors, no, na mga sulsol na mga sponsors. Pero mayroon ilan-ilan, no, tayong nababasa. Kahapon may nabasa ako na sinabi na si Rachel daw ay pupunta ng Amerika. Yun yung isa sa mga nabasa ko kahapon. And nasundan, no, kanina, na meron akong nakita na comment na naman. Ito yung comment kanina, no, na sinabi doon. Parang tumugma doon sa comment na naman kahapon. Sabi dito, may nabasa akong comments po. May manliligaw daw kasing doktor from US, kaya madaling magdesisyon na wala na sila. So si Rachel, ang kanilang sinasabi dito, no, pinapatukuyan nila na itong si Rachel ay merong di umanong manliligaw, no, na isang doktor na nakabase sa Amerika. Mahirap paniwalaan yung ganito, no, na mga comments hanggat wala tayong naririnig galing sa bibig mismo ni Rachel, no, na may katotohanan ito. Kasi bulag kasi ang lahat, ano, bulag kung anong dahilan, bakit nga ba sila naghiwalay. Kung ano-ano ang ating mga narinig na haka-haka, nababasa nating mga haka-haka, and isa ito, no, na umagaw ng aking atensyon. May katotohanan ba ito? Napaisip ako, hindi malayo mangyari dahil nga karamihan, no, ng kanilang mga supporters, sponsors ay mga nasa ibang bansa. Naisip ko, baka merong isang sponsor, no, na dito, parang nereto kay Rachel, no, na kasi hindi malayong mangyari, no, na may irereto yung isang tao na may kakayanan na isang tao na nasa ibang bansa, no. Baka inereto ito and niligaw-ligawan si Rachel, no, and baka lang baka lang, haka-haka lamang to. Baka na-in-love din si Rachel doon at baka may pangarap si Rachel, no, na mapunta ng ibang bansa. So, ito yung naisip ko. Pero ang tanong dito, ganun ba kadali? Ganun ba kadali, no, na pumunta ng Amerika? Lalo't lalo na ngayon, no, na napakahigpit nila. Kung yung mga nasa Amerika nga, no, pinababalik sa kanilang mga bansa, yung mga undocumented, no. So, kumbaga parang nililinis kasi talaga ang Amerika, no, na yung mga nandoon lang, priority nila, yung mga Amerikano talaga, no, na nandoon sa US. Napakahigpit, no. Kung sakali man meron, no, paano makakapunta doon si Rachel sa Amerika? So, kung manliligaw man ito, kung fiancé niya yan, kung magiging fiancé niya, anong proseso? Ganun lang ba kabilis magproseso ng visa papuntang Amerika? Unless
mag-tourist, no? Kahit sa tourist, napakahigpit, no? Napakahigpit mag-apply ng tourist visa. So kung totoo man ito na halimbawa mayroon siyang fiancé, kung ipoproseso yung pagpapakasal nila doon sa Amerika, kung si Rachel ang pupunta doon sa Amerika, hindi ganun kadali, no? Ipipetition siya ng kanyang fiancé na para magpakasal sila doon. Napakahirap, no? At napakaraming dokumentong pwedeng ayusin dyan. And pag in-interview ka sa US Embassy, kailangan prepared ka at dapat ang pagkakaalam ko kasi dapat hindi yung ngayon lang kayo nagkakilala, kundi dapat matagal na kayong magkakilala. And maipo-prove mo yon, no? Maipo-prove mo yon na talagang matagal na kayong may relasyon. Ganon kahigpit. Or kung sakali naman, no, yung lalaki ang pupunta dito sa Pilipinas, no, dito sila magpapakasal, and yung lalaki babalik doon sa Amerika, ipoprocess yung petition sa kay Rachel, no, kung sakali man kasal sila dito, hindi rin ganun kadali, no. It takes a long time, no, bago makapunta doon. Kung ito nga yung dahilan, ha, kung may katotohanan ito, hindi ganun kadali. Parang madaling paniwalaan na yes, pwedeng mangyari, no, na mayroong erareto sa kay Rachel, pero napakahirap paniwalaan na kaagad-agad makakapunta ng Amerika itong si Rachel, no. So, yung sa mga ganitong haka-haka, parang 50-50 tayo dito. Pwede tayong maniwala dito sa mayroong erareto sa kanya, and pwedeng hindi tayo maniwala na kaagad-agad makakarating ng ibang bansa. Kung ako kay Rachel, di ba, parang pipiliin mo ba yung taong hindi mo kilala? Yung hindi mo, makikipagsapalaran ka ba sa taong kesa dito sa kay Ruel na nakasama mo, nakilala mo, nagsama kayo ng ilang taon, kilala nyo na ang bawat isa, no? Ipagpapalit mo ba dun sa taong hindi mo pa ganun kakilala? Unless kakapit sa patalim, no? Meron kang pangarap sa buhay na gusto mong makarating talaga. Ganyan ang nangyayari sa ibang mga Filipina, di ba? Nakikipagsapalaran, no? Na magpakasal para makapunta doon. Yung mga may pangarap na makapunta ng ibang bansa, makapunta ng Amerika. So yung mga ganitong klaseng mga comments, parang 50-50 tayo dito para maniwala. Tingin ko merong malalim na rason, no? Hindi yung itong klaseng rason na ito na anong sabi niya dito. May nabasa akong comments po, may manliligaw daw kasing doctor from US. Doctor from US, kaya madaling magdesisyon na wala na sila. Parang ang pinapalabas dito, mas pinili, no? Kaya madaling nagdesisyon na maghiwalay sila ni Ruel dahil nga meron mas pinili niya itong doktor na nasa Amerika. Parang ako 50-50 ako dito, no. 50-50 ako dito sa ganitong klaseng rason ng kanilang paghiwalay, no. Mas naniniwala pa rin ako na merong malalim na dahilan, no. Hindi natin alam kung ano 'yun kasi hindi third party. Mayroong mas malalim na dahilan dito kung bakit sila naghiwalay. So ito lang aking reaction patungkol dito, no, sa mga haka-haka. Kung ano-ano na lang asahan natin, no. Asahan natin na mas marami pang mga haka-haka ang lalabas patungkol dito, no, sa hiwalayang ito hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng kailang paghiwalay. Muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng munubang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalinga. Paalam.